Good morning po sa inyong lahat mga kamatyas! Good news! Bago natin i-analyze ang laro ni Denden sa kanyang kalaban na Grandmaster Igor Efimov, panoorin niyo po muna ang interview na ito. Dinig niya ako, Den? Opo, okey na po, okey na. Yun! Congratulations, Grandmaster Denden! Mukhang tumakbo ka sa kwarto, pasensya na ha. Inistorbo muna kita. Hindi naman Okey tayo lang po. mag-a-analyze ng ano ngayon, ng game. Natutuwa lang ako, tuwan-tuwa lang ang kamatcha syempre, ang chess community sa Pilipinas sa pagkakakuha mo ng Grandmaster title. Ikaw ay pang ilan na kung alam mo, Den? Pang ilang Hindi ko po Grandmaster sure, na? hindi ko po sure kung ilan po. 17th Grandmaster ka na pala. Opo. Ayun. Oh, pasensya ka na, wala ka bang kasama diyan? Ano po, si Kuya Panjol po kanina Ah, pero kumain po muna siya. umalis. Opo. Ayan, congratulations ha. Talagang kanina pinapanood ko ng live yung game mo eh. Pero medyo slightly better pa siya eh, no? Sabi Opo, ko, ang ganda po nung mga piyesa niyan, active po masyado kaya nahirapan din po ako, eh. oo nga eh. Tansya mo mga ilang taon na si GMFE Mob? 64 na po siya, eh. Sabi ko na eh, senior citizen talaga eh, no? O, tama yung hinala ko. O, pero anong naramdaman mo nung kumapture siya, nung na-blunder siya ng pagkaka-capture ng blunderations? Anong nagulat ka ba doon? Hindi naman po, pero hindi ko po kasi nakita yung knight E3, eh, may ina-analyze pa po akong iba, pero yung nakita ko po yung knight E3 then queen F3. Sabi ko, ito na ata, ito na yung twist ko. Grabe. Grabe. Ayan. Nag- Ayan po mga Kaya, kamatyas, no, nakakatuwa. Medyo pagod-pagod pa tong si GM Denden. Naistorbo lang natin ng konti. Hindi naman kami mag-a-analyze. Natuwa lang talaga. Sobrang tuwa lang at nakakapanabik na ma-interview si GM. Bagong Grandmaster ng Pilipinas. Umuusok pa. Marami nag-aabang sa yung paparating na biyaya. Napakaganda at napakalaking titulo na nakuha mo, GM Denden. Tuwang-tuwa ang chess community ngayon. Talagang kalampagan eh. Ang daming mga nagpo-post na sa social media na congrats, congrats. Ayun, talagang mainit na ang iyong naging performance at achievement. So, ano masasabi mo din? Pasalamatan mo na, shout out mo na ang mga gusto mong pasalamatan. unang-una po, salamat po sa Diyos sa biyayang ito at thank you din po sa matagal na pong sumusuporta sa akin simula pagkabata po, si Kong PD Barsaga and Mayor Jenny Barsaga, at sa mga coach ko po, kay Coach Ruel Abelgas, kay Coach Darwin Lailo, and thank you din po sa Kamatyas sa pagsubaybay po na every game ko po. Thank you po Sir DB Dalmeral and Coach IM Roderick Nava. At gusto ko rin pong pasalamatan si Attorney Pantelion at sa kanyang family po na sumusuporta din po sa akin. At sa mga taong sumusuporta po sa akin, maraming maraming salamat po. Ayun. Salamat ulit din ha. Salamat sa Diyos. At congratulations ulit. Pahinga ka na. Pasensya na ulit. Naistorbo kita. Opo. Ano pa Okay ha. lang po dito, Congrats. 8 PM pa lang po. Ano? 8 PM pa lang naman po. O 8 PM. Dito ay... Ay, oo nga pala, no? Dito kasi Oo. mag-aalas 3 na ng madaling araw. Akala ko pareho tayo ng oras. Okay, sige din ha. Pahinga ka na. Enjoy your day. Celebrate your day. Congratulations ulit. Bye-bye. I-analyze natin ang ginawa dito ni GM Efimov. Nag Knight F3, Knight F6 si Denden, D4 at pinasok ang paboritong King's Indian. Halos pareho kami ng linya ni Denden eh. C5, ayan, itsurang pabenoni. Pag naka C5 po, pabenoni talaga eh. Ang King's Indian talaga, yung Knight BD7 then E5. Yan ang original pattern. Pero pag nag C5, Benoni setup. Nag-Knight C3. Ito pong si Igor Efimov, isa po sa veteranong Grandmaster. May edad na po ito, senior citizen na kung di ako nagkakamali. Ayan, no? Kaya yung tirang Knight C3 pang Thunders talaga eh. Veteran move. Hindi ginagalaw yung C4 ano. Ngayon kasi, 'di ba, nag-C4 muna bago pakawalan yung Knight eh.
Knight BD7 at nag D5. Ayan, nangiipit sa sentro. A6 syempre para mag B5. At sa usapang novelty po, ang A6 ang novelty dito ni Denden dahil old lines ay Knight B6 at Rook B8. Pero tingnan natin yung A6 at nag A4. Ayun, para syempre pigilan yung B5. Nag-rook B8 para popwersahin, nag-A5. O, di ba? Veterano talaga. So, ito pong A5 ay pang-counter sa ganyang magbi-B5 na. Kung magbi-B5 ang block dito, i-en pasan capture, mawiwik yung pawn sa A6. Pero bini-5 pa rin ni Denden. So, parang, sige, ma-weak na yung A6. Pero ang maganda naman ito sa black, magkakaroon naman ng play sa queen side. Meron din namang play yan Nag E4, Knight C4. Ayan, 'Di ba? Talagang na-measure. Nag Queen E2. Inatake lang ang Knight. Napabalik dito si Denden. Yan ang itatanong ko sa kanya pagka inanalyze namin uli ito, mga kamatyas. No, kasi pag Knight C4 mo ka napasubo lang Pag Queen E2, balik lang. Hindi rin pala pwedeng tikman yung pawn sa B2. Ano mangyayari? Mag-E5. Ang naisip ko lang, ipipin lang 'di ba? Nakapin. Pero E5 muna, tapos magda Knight D7, saka mag-Rook A2. Yun ang masakit. Long collides ang Knight. Walang pupuntahan, mga kamatyas. Maliwanag po na one piece down. Okay? Kaya dito, ay umatras lang Knight B6, nag-Bishop F4, Rook E8, nag-Rook AD1, ayan na. Kumbaga, sinentralize na. Ready to bomba-bomba na sa E5 mamaya. Nag-Bishop B7, nag-H3. Ayun. Makunat At nag-A5, Bishop F1. Yun lang. Yung mga tirang ganun. Ano kaya purpose ng Bishop F1 na yan? Queen C8. Yung Bishop F1 nakatunog. Si GM na magku-Queen C8 si Denden tapos may sundot. Inagapan kagad. Yun pala purpose ng Bishop F1. At nag-Queen D2, Bishop A6, takes at nag-B3. Ayan, para walang lundag dyan sa C4. Nag-Rook D8. Ayan, Rook D8. Kasi nakakatunog dito si Denden na talagang break na dyan si GM Gustong-gusto na makabreak. Yun nga lang, pagka bumrake, medyo alanganin kasi may capture sa D5. Ipinorma yung tore. Okay, so hindi pa rin maka E5. Nag-G4. Yun lang. Mukhang maporma kasi parang tipong paatake pero questionable sa computer. Dapat daw po Rook A1 lang. Ayan. Para pressure sa weak A5 pawn. Pero nag-G4. Na A4-an. Yun lang. Iba na to. Natirahan ng A4 at nag-Knight takes A4. Ayan. Teka muna, mga kamatyas, no? Bakit naman kaya hindi pinin? Ano meron pag pinin? Magku-Queen C8. Okay. Halos ganun din pala sa nangyari. Sige po. Wait lang. Nag-Knight takes, nag-Rook A1. Ayun. Parang ganun din Ayun, may Queen C8. Nakita ni Denden may ganun, no? Di ba mga ganun-ganon? Rook takes A4. Dito po, mga kamatyas. Napakaganda. Ang ganda ng binitawang brilliant move ni Denden. Gustong-gusto ng computer engine. Pakiguess nyo sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po, mga kamatyas. Congrats! Knight takes G4. Brilliant sacrifice. Tama rin naman ang bawi ni GM. King G2 lang. Kasi kung kakapturin ang pawn, magku-Queen takes G4, makukuha din yung Knight Plus, pag nakuha na, butas-butas na yung shield ng White King. Medyo delikado na talaga yan. Okay, kaya ginawa dito, King G2 para kahit papaano solid-solid pa rin. Knight F6, nag-Queen D3, E6. Ayun na, basag na. Ito na yung tamang timing para basagin na yan. Queen takes, ayun, di ba? Para may Knight takes E4 mamaya. Bantay sarado tuloy yung mga tore, di makaalis. Rook A7. H6 lang para walang Knight G5. Yun ang threat lulundag yung Knight dyan tapos iti-threat yung pawn, dodobolin. At nag-Rook A4, binalikan yung pawn sa E4. At nag-Queen C8 ulit.
Bishop G3, Queen B7, ayan, pressure lang, target lang. King H2, na pressure si GM. Kasi medyo kahit na may takip pa yan, basta yung Queen nakaturo sa King. Masama pakiramdam. Kaya nag-King H2 umilag muna at nag-Rook D7. Yan ang mga binibiling mga kunakunachi na parang tulog na walang laman pero malaman yan mga kamatsas. Kasi tatimingin mamaya to play Rook E7 na yun oh, para pabagsakin yung pawn sa E4 pero timing lang yan. Rook E3, oh, di ba? Kunat-kunat lang, Rook E6, Knight D2, ayan, lilipat dito sa C4, nag-H5. Yun, itong H5 maganda kasi may sundot, Bishop H6, nag-F4, Bishop H6, Knight F3, bumalik ang Knight and Rook DE7. Ayan na nga. Pinagpatong-patong na. Ilan na po ang may atake dyan sa E4? 1, 2, 3, 4. Ilan ang depensa? 1, 2, 3. Ay, nako, kailangan depensahan. Babagsak yan. Nag-E5 dito. Yun lang mga kamatsas. Pag E5, mukhang paatake pero alanganin. Natumbukan ni Denden ang good move. Knight D5, atake sa tore. At dito, kumapture sa D6. Blunderations! Madaling araw na sumisigaw pa si Coach. Blunderations mga kamatsas, ang sakit ng pagkakatira ni GM na capture na yan. Dapat daw po ay Rook E2 lamang. Lamang lang ng konti ang black ko. Pero dahil kinapture mga kamatsas, o dibitin din ng tore. Ano kaya sa palagay nyo ang huling bitaw? Perfect ang timpla. Mapaparesign mo ang Grandmaster at makukuha ang Grandmaster title na inaasam-asam ni Denden. Sige po, pakiguess nyo. Huling bitaw sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatsas at congrats sa nakakita. Simple Knight X E3, boomy si GM Efimo. Bakit po nag-resign? Sa buong akala dito ni GM na makakabawi siya. Parang simpleng bawi lang. Yun nga lang mga kamatsas, mayroon pong Queen takes F3 na paparating. Na-disconnect na nga pala ang Reyna sa pagkakadepensa sa Knight. At hindi rin naman makaporma ng promotion kasi nandyan ang tore sa likod. Ngayon, kung magpupumilit na check o iwas lang, Reyna, kahit hindi na-capture yan, may matchas na nag-aabang sa G2. Kaya dito, talagang napakaganda ng pagkapanalo. Deserve na deserve ni Denden ang pagiging Grandmaster. Ngayon po ang live rating niya ay 25-01. Nag-plus 3 points siya after this game. Woo! Congrats! 17th Philippine Grandmaster. Okay, at sana po yung mga naipangako kay Denden na incentive sana maibigay para naman pakonsuelo, no? Talagang napakahirap po maging Grandmaster. No, kung yung mga nangako sa kanya na bibigyan siya ng milyon, sana maibigay po kay Denden. Deserve na deserve niya yung milyon talaga. At sana sa ating mahal na Pangulo ay mabigyan din po siya ng outstanding incentives. No, di man katulad ng kay Yulo pero sana mabigyan po ng napakagandang incentive kasi hindi po talaga madali maging Grandmaster. Halos panahon, sacrifice talaga ang puhunan para makuha ang titulo na yan. So sana lang po matulungan natin si Denden na maibalik sa kanya ang pagkakabigay niya ng karangalan sa ating bansa. Okay po. So abang tayo ng interview kay Denden at siguradong busy-busy siya doon sa Budapest at siguradong ang Philippine team ay nagse-celebrate din sa kanyang pagkakakuha ng achievement na ito na pagiging Grandmaster mga kamatsas. At ang maganda po nito, ang team results natin sa Monaco, 4-0 natin ang Monaco. Nanalo din si Grandmaster Julio Catalino Sadora sa board 1. Tinalo din niya ang Grandmaster ng Monaco. Ang saya-saya po mga kamatsas. Comment kayo sa section below. At congrats natin si Denden.
Nakakatuwa kasi po itong bago siya umalis, nagkaroon pa po kami ng send-off or dinner. Parang kailan lang, ngayon GM na. Ang galing, nakakatuwa. Ayan, maraming salamat po and shout out din kay Brother Jerry Sanchez ng Iloilo. Ayan, shout out. Na-meet ko kanina. At sa mga na-meet ko po kanina sa Pampanga, shout out po sa inyong lahat. Okay, maraming salamat po mga kamatyas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates dito sa Olympiad.